How to use sales orders. Okay, dito sa sales orders ay makikita mo na agad lahat ng transaction mo. Kita mo yung drop, unpaid, completed, ayan, naka-all. So, ang goal natin ngayon, magbebenta tayo ng product tapos mababawas siya sa inventory. Click mo tong new. Makikita mo rito ang transaction date. Lagay mo yung tamang transaction date, customer, store, order status, kung drop, confirm, pack, at iba pa. Payment method, tapos payment status natin. So ngayon, wala muna akong gagalawin dyan. Ito lang customer. Then, lagay tayo dito ng bottled water. Kung makikita mo, 100 pieces yung bottled water natin dito. Save. Ayan. Tingnan natin yung ating inventory. Ayan, 99 na lang. Okay, balik tayo sa sales orders. Ayan. Kung gusto mo makita yung resibo niyan, dito sa more, tapos view receipt. Ayan. Gawa naman tayo ng unpaid. New. Tapos, huwag na tayo maggalaw dito ngayon. No? Ito lang, unpaid. Ngayon natin bottled water. Kunyari, 50 pieces. Ayan. Unpaid. 1,250. Save. So, ayan, makikita mo dito. Ayan, unpaid yung status niya. Kapag naman siya ay magbabayad na, pwede mo i-click to. Mark as paid. Ayan. So, gawa naman tayo ng partial. Halimbawa, partial. Partially paid. Tapos, ang binili, halimbawa, cupcake. Sige, cupcake. 50 pieces. 2,500. Ang initial payment niya lang, halimbawa, 1,000. Save natin. So, ayan, partially paid. Pwede mo yung mark as paid dito. O kaya naman, kunyari, paunti-unti lang yung bayad niya, pwede ka dito maglagay ng payment. Ayan, dito, payments. Add payment, halimbawa, GCash. 500 lang muna yung binayad niya, add payment ka lang. Ayan. Meron pang 1,000 na remaining. Kapag nakabayad na uli, so ayan, 1,000, add payment mo lang. Ayan, okay na yan. Completed na. Okay? Then, pwede ka rin gumawa dito ng custom filter mo. Halimbawa, gusto mo makita drop unpaid. Okay ka lang dyan. Drop tsaka unpaid. Ayan, lagay mo drop unpaid. Ayan. So, lalabas dito yung mga drop unpaid mo. Pwede ka rin mag-filter dito. O lahat ng order status gusto mong i-filter. Payment status, refund, o kaya naman lahat ng user or cashier mo. Anong store, cash register, ayan, payment method, pwede. Pwede ka rin mag-set dito ng date range. Okay? Pwede ka rin dito mag-export at pwede mo mapanood yung tutorial dito. Okay, so ganun lang kadali gamitin ang ating sales order feature ng Merchant Tree.